Inayayahan ko po ang bawat isa na tumayo. And samahan po kami sa pagpuri sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Habang walang kakayanang
salamat po sapagkat napakabuti niyo sa amin, Panginoon. Salamat po sapagkat hindi kayo nagkulang sa amin, Panginoon. And Lord, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Gamitin niyo po ang aming mga buhay, Panginoon, para sa iyong kalwalhatian, Panginoon. Gamitin niyo po kaming instrumento, Panginoon, para mas mapalawak pa, Panginoon, ang iyong kaharian, Panginoon. Lord God, ito po ang aming samot dalangin. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Okay, purihin po natin patuloy ang ating Panginoong Diyos. Ayan. So, basta po ang bawat isa. Papasok na tagtulan. Ano? So, okay po, sa mga nasa ka ng mga tahanan po, o sa nasa ibang mga bansa, ayan, kumusta po ang bawat isa. At tayo po ngayon ay nasa Thursday prayer meeting ho. Ayan. Patuloy po namin pinag-aanyaya ang araw ng Huwebes, 6 o'clock po ang start at sa mga sumusunod na mga oras. So, dyan lamang ho kayo at patuloy na sumubaybay. Ayan, mapagpala po tayo ng masalita ng ating Panginoon. So, pray muna po tayo para tayo po magtuloy-tuloy na. Papasalamat po kami, aming dakilang Diyos, Ama, sa oras na ito. Sa pagkakataon naman po ang pinagkaloob mo po sa amin upang magpulong po kami, O Diyos, pag-usapan ang iyong mga salita. Dalahin po namin, Panginoon, na ito po ay maging patuloy na gabay at patnubay po namin, O Diyos, sa aming pang-araw na buhay. At sa mga nanonood po ngayon, sumusubaybay, O Diyos, naway maging guide din po ang aming tatalakayin sa gabing ito, O Diyos, lalo na po, Panginoon, sa mga magaganap sa aming bansa. At nilink po namin ang patnubay na yung Banal Espiritu na magbibigay sa amin ng lawak na pangunawa. Ikaw lamang po ang siyang aming itinataas at pinapupurihan. Parangalan sa aming po kalagitnaan. Ito po ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So at patuloy na rin po namin pinag-aayaya yung pong pagsambaho natin sa ating Panginoon tuwing Sunday ho. Ayan, 9 o'clock na po ang start. Ayan, welcome po dito po sa Christ Centered Life City Church po. Dito po sa Zamora Street. Diretso lang ho mula dyan sa highway po. Sa kanto po ng isang fast food po dyan. Ayan, diretso lamang ho dito. Doon sa kanto, hindi po kayo maliligaw. So, welcome po. Sama-sama po nating sambahin ang ating Panginoong Diyos. So, at mayroon pa ba tayong mga ibang mga announcement? So, binabati po natin ang belated happy birthday ang ating Pastor Romel. Baka naman. Mamaya magkaroon. At advance na happy birthday naman po sa ating isa pa rin pastor. Bukas naman. Ayan. Ayan, Pastor Perjem. Ayan, Perez po. Ayan. So, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So ano-anong ganap sa next week? Tayo po ay malalagay sa isang pagpapasya, pagpili ng mga mamumuno na naman sa ating bansa. Ayan. So hindi po lingid sa atin sa ibang lugar medyo mainit ang eleksyon po, meron ng di magandang pangyayari. So
panalangin po natin na maging mapayapa, ano, malinis po ang eleksyon. So sa hapon po ito ay samahan po ninyo ako ang ating pong papaksain sa hapon pong ito ay patungkol sa pagpili ng mabuting mamumuno. Ayan. Paano ba tayo pipili? Binigyan natin pamagat ng mabuting pinuno. Hindi lang ho basta pinuno, kundi yung mabuting pinuno. So paano ba pumili? Ayan. Paano ba ang tamang pagpili? Ano ang mga katangian na dapat nating tingnan sa isang namumuno? So naging kultura na ho kasi sa atin, yung, lalo na ho sa, yun nga, sa panahon itong eleksyon ho, ang ginagawa nating batayan, ang pagpili, na may napanood nga akong ano lang naman sa FB. Dalawang larawan ng tumatakbo dito sa Pampanga. Nalilito siya sa nasa gitna. Hindi niya alam kung sino pipiliin niya. Bagamat patawa ho yun, so sumasagi din ho ganon sa mga botante, boboto, ganon na sino ba ang kanyang iboboto. Ihalag, pipiliin, susulat doon sa balota. So tingnan muna ho natin yung naging pamantayan, naging lumang pamantayan ho natin, ano, yung pagpili ng mga mamumuno. Iba ipipiliin dahil inendorso na ganito. Tinaas ang kamay niya ng isang ma-impluensya, kilalang tao. So, iba naman pinipili dahil kilala, sikat. Isa na dyan, yung mga artista at kinamayan, niyakap, iboboto na. Nakukuha yung loob sa ganon. So, iba, dahil sa may kapangyarihan, mayaman, may impluensya, iboboto na. Iba naman, kukuha sa galing na magsalita. Lahat ipapangako. Lalo na ho nga sa FB, wala ho tayong marinig na nangako na pangit, lahat magaganda ho ang kanyang mga binibitang pangako sa mga tao, makuha lang ho yung boto. So yung mga magagandang pangako, lahat ipapangako. Kaya lang pag nakaluklok, sabi nga ng isang kanta, nagkakaroon na ng amnesya. Kakalimot na. At yung iba, sa ganda ng plataforma, kaya lang, huwag ka upo, forma na lang, sabi. Umuporma na lang. At yung iba naman ho, na dinadaan sa pamimigay. Lalo na ho, pag malapit na ho, maglalabasan yung mga sinasabi nilang mga lumalabas pag hating gabi. Mga manananggal. Sa tabi nila doon, manananggal mga gagapang ho. Ngayon pa lang, minsan nagkakwentuhan kami nung katabi kong bahay. Pagda mga 11 o'clock, ganyan, mayroon daw mga gumagala. Pag nakita kayong nagkakakumpulan, lalapitan kayo. So, yun po, yung mga ilan lamang po yun, yung mga maling naging natin, pamamaraan o pamantayan ho natin ang pagpili ng iboboto po natin. Yung iba naman sa kulay. Dahil yung kulay ng isang kandidato ay paborito mong kulay, iboboto mo. Yung iba naman sa partido. So, nalilito ho ang marami. Haring hanggang ngayon po, hindi pa alam. Kurang pa yung listahan nila sa kanilang mga iboboto, So, ilan lamang ho yun. So, ngayon ho, paano ho natin mapipili na yung mapipili nga natin
karapat-dapat at mabuting mamuno. Sa ngayon ho, sabi nga mababait ho ang lahat ng mga kandidato ngayon. Maaamo, ika nga. Lahat gagawin. Kahit na minsan, habang ginagawa yung pagsayaw, nahihiya. Makikita mo sa mukha, nahihiya. Pero walang magagawa, kailangan gawin para makuha ang loob ng mga tao, ng mga botante. So, sana ho ay wag na ho tayong makuha sa mga ganon. Ika nga, magising na ho tayo, matuto na ho tayo sa mga nakaraang lumang karanasan ho natin. Ano? Dahil, sabi nga, nabasa ko, kung tutuusin, hindi lamang ho yung mga kandidato ang ating dapat sisihin. Kundi tayo na rin ho na mga bumoboto. Dahil tayo ang nagluklok sa kanila. Kaya kailangan maging maingat ho tayo, kilatisin natin mabuti no, ang ating pong bagong mga iluluklok. Kasi 3 taon na naman yan. Ano, dapat kinuwenta ho. Yung 5,000 kinuwenta sa loob ng lang taon. Yung araw mo, ganun lang pala ang pagkatao mo. Halaga ng pagkatao mo. Pag tinanggap po natin at ibinenta ang ating pong boto. Para na rin binenta ang ating dignidad, ika nga ho. So ngayon ho ay mga ilan lang ho ito Actually, pinili lang ho natin yung mga akma ho sa ating pong kasalukuyan na magaganap sa ilang araw na lang, no? At ilan ba tayo ngayon? 8 tayo, no? O 5 days na lang. Ano ho, Monday ho. Pipili na ho tayo. So, paano ba ang pipili? Ito may maging gabay lang ho. Hindi ko, wala ho ako ini-endorsong dito. Politiko, o sino pa man. Ito po ay maging gabay lang ho. Nasa atin pa rin ho ang pagpapasya. Wala akong dumidikta ho dito. Kaya lang, ito ay magiging gabay lang ho sa atin. Nang sa ganun ho, tingnan ho natin. Kasi sa ngayon talaga namang wala ho tayong makikitang lahat. Maliban na lamang do sa iba, nagbabatuhan sila, nagbabatuhan. Ganun naman ho ang kalakaran dito sa atin ng politika ho. Nagbabatuhan ng hindi maganda. So ito ho. So kung lahat ho ay bibigay natin tatagal ho tayo dito, So ito ay piling-pili lamang ho at ilan lamang ho ito na mula po sa salita ng ating Panginoon. So gawin mo natin gabay itong sinasabi ng salita ho ng Diyos sa pagpili po natin na iboboto natin sa Lunes. So una po, basahin muna natin itong mga talata ho dito sa aklat ng Exodus chapter 18 verse 13 hanggang 27. Sabi ho dito, kinabukasan, naupo si Moses upang hatulan ang mga tao tungkol sa di nila pagkakaunawaan. So inabot siya ng gabi sa dami ng tao. Nang makita ni Jethro ang hirap na inaabot niya sa kanyang ginagawa, tinanong siya, ano ba ang ginagawa mo sa mga tao? Bakit maghapon kang nakaupo na napapaligiran nila? Sumagot si Moses, nangyari po, lumalapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos. Kapag may 2 tao na hindi nagkakaunawaan, dumudulog sila sa akin at sinasabi ko naman sa kanila kung sino ang may katwiran. Bukod doon, ipinaliliwanag ko sa kanila ang mga utos ng Diyos. Sinabi ni Jethro, hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinahihirapan mo ang iyong sarili pati ang mga tao. Malaking gawain yan para sa iyo at hindi mo kayang mag-isa. Pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa Kanya ng kanilang mga suliranin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at
mga palatuntunan at ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Verse 21, ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Italaga mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, lima-limampu at 10-10. Sila na ang bahalang humatol sa maliliit na usapin at ang mabibigat na kaso lamang ang iharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Kung ganon ang gagawin mo, tulad ng ibig ng Diyos, hindi ka mahihirapan at madali pang maayos ang anumang suliranin nila. At amang pinakinggan ni Moses ang sinabi sa kanya, sinabi ng kanyang biyanan at sinunod niya ito. Pumili nga siya ng mga lalaking may kakayahan at itinagang tagapangasiwa ng Israel. Iba'y sa libo-libo, iba'y sa daan-daan, iba'y sa 50-50 at iba'y sa 10-10. Sila ang naging palagiang hukom ng bayan. Lahat na lamang ng malalaking usapin ang idudulog nila kay Moses at sila na ang lumulutas sa maliit na kaso. Si Jethro ay nagpaalam na kay Moses at umuwi sa sariling bayan. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita at pakinggan mo ng mabuti. Ito pong ating binasa at mga iba pa pong mga supporting verses dito sa Biblia na nagsasahad po kung paano po ang isang mabuting pinuno. So dito ito po ay patungkol sa Israel, bayan ng Diyos. So dumarami kasi yung mga Israelites, so hindi na kaya ni Moses na mag-isa. Nahihirapan po siya, kaya pinayuhan siya ng biyanan si Jethro, mabuting biyanan, payo. No? So yun, sa verse 21, kung mababasa ho natin doon, na pinayuhan siya na pumili si Moses ng mga tao. Kasi mamamahala po, hindi katulad ho dito sa ating bansa, no? Bagamat may pangulo tayo, kung siya lang mag-isa, hindi niya kakayanin. Kaya mayroon siyang vice-presidente, senadors, mga congressmen, pababa, at mamamahala sa una, yung bansa ho natin, then yung mga probinsya, municipal, barangay. So, So, kumbaga, kung yung pangulo pa ang asikaso sa pinakamababa sa barangay, hindi na ho niya kakayanin. So, ganito ang lumilitaw kay Moses. No? Bagamat siya ho ang nilagay ng Diyos sa bayang Israel, dahil nga ho dumarami sila, so nahirapan po siya sa mga tao. Kaya pinayuhan siya ng kanyang biyanan si Jethro na pumili ng makakatuwang niya. At ito nga ho, sa verse 21, inuna ko ho ito bagamat ang inuna ho dito yung may kakayahan So, inuna ko ho dito yung may takot sa Diyos. So, sa mga kandidato ho ngayon, tumatakbo, mayroon po ba tayo makikita yung may takot sa Diyos? Ano po ka? Meron po kaya? Talaga may takot sa Diyos, hindi yung sinasabi lang na may takot sa Diyos. Minsan sinasabi, maka-Diyos, maka-tao, makabayan, di ba? Talaga kaya may takot sa Diyos. Paano natin malalaman na ang isang kandidato ay may takot sa Diyos? Alala ko nga ko yung isang movie at talagang ginagamit pa ang Diyos. No? Yung nagpe-praise the Lord pa sa pangangampanya, sa entablado. Pero sa likod pala, ayun, masama pala siya na kandidato. So paano natin malalaman ang isang kandidato ay may takot nga sa Diyos? So, pag sinabing may takot sa Diyos, una, takot ko yang gumawa ng masama. Takot na magnakaw, takot na mangurap, takot na masangkot sa mga anomalya, sa mga illegal na gawain. So, takot ko yan. Dahil may takot siya sa Diyos, so takot niyang gawin ang mga yon. At hindi niya kayang ikalokohin ang kanyang mga nasasakupan o sasakupin paglilingkuran ng mga tao.
So, ilan lang po yan. May takot sa Diyos. Kasi nga, pag may takot ka sa Diyos, sa magulang lang, kung may takot ka sa iyong magulang, hindi ka susuway. No? Doon sa pinagbabawal ng magulang mo, kung hindi, mapaparusahan ka. Ganun din ho, sa isang nanunungkulan, sa ating bayan, sa probinsya, sipal, tingnan mo natin ito. Paano kung wala makita na walang may takot sa Diyos? So, tingnan pa rin mo natin yung mga sumusunod. So, dapat unahin po natin tingnan yun sa isang kumakandidato. May takot nga ba siya sa Diyos? So, ang pangalawa, sabi may kakayahan. So, alam niya yung kanyang papasukin, no? Na posisyon. May iba nga in-interview, saka na lang daw, pag nakaupo na siya, saka na siya no? Gagawa ng mga pag-isipan. Hindi po pwede, kailangan mayroon kakayahan, alam mo, yun na lang. Okay po yun walang masama doon sa magandang hangarin mo, pagtulong sa kapwa, kailangan pa rin talaga may kakayanan talaga doon sa posisyon na hinahabol mo. Di masusuhulan. Ayan, sabi ko dito, no, di masusuhulan. Ito kalakar na rin ko ito sa atin, no? Panunuhol. Hindi siya kayang paikutin o bayaran ng kahit gaano halaga ng salapi ho. Kasi kapag ang isang kandidato na susuhulan, para na rin ho kayong binebenta. Sariling kapakanan lang ho ang kanyang iniisip. Kapag yung imbes na yung kapakanan ng nakararami, ang siyang pakinggan niya at bigyan ng paboran, sabihin na lang ho natin sa, ewan ko kung yung mga kababayan natin katutubo dyan sa Badang Tarlac, nakakita niya sa FB, kaya binarikahan nila yung yung kasi ang sabi nila, parang konti lang napupunta sa kanila doon sa mga pumapasok. No. So, medyo nagkaroon ng hindi magandang doon, pangyayari. So, yung pang ganon, no? Imbes na pabora naman, tama naman yung mga nakararaming maliliit na mamayan, dahil ito nga, nasusuhulan siya, itong may interest, mas pinaboran ko yung siya. So, nasusuhulan ko siya. So, kailangan po, hindi ko siya kayang suhulan. May paninindigan ho, kaya niyang tumayo, kahit sino pa ang manuhol sa kanya o manakot. Ganyan ho dapat ang isang pinuno. Tulad na sinasabi ng Kasulatan, no? Ito ay singit lang ho, bagabat ito ay tumutukoy sa mga tupa, parang tupa na rin ho yung mga nasasakupan niya, di ba? Iniaalay ng pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ganon din ho, no? Sa isang leader, no? Sa isang mamumuno po. Kahit na takutin pa siya, pinagbabataan pa siya na masin may kapangyarihan, hindi ho natatakot yan. Handang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang nasasakupan. Yan ho ang isang pinuno. Hindi kayang suhulan. Alam mo, yung panunuhol po ay ayaw na ayaw ng ating Panginoon. Galit na galit ho dyan ang ating Panginoon Diyos sa panunuhol. Dahil sa panunuhol, nababaliktad po ang sitwasyon. Yung katarungan, nawawala, nailililis, natatabunan ng kasinungalingan. Then ano pa ho? Sa Deuteronomy chapter 1 verse 13, sabi po doon, dito, tingnan natin. Verse 1, chapter 1 verse 13, sabi dito, kaya pinapili ko kayo ng mga taong matalino, maunawain at may karanasan upang italaga kong tagapamahala sa inyo. So una ho, matalino. Sabi ko kanina, may alam siya. Katulad na lang ko sa pagkasenador, paggawa ko ng batas yan, kailangan talagang may alam pa ho dyan. Sabi ng mga ibang nagkokomento, aral ka, nag-aral ka, ika nga. So may kakayahan ka na
gawin yung trabaho na papasukin mo. Kahit na lang ho sa pagpasok ng trabaho, pag-apply. No? Kaya madalas yung tinatanong o tinatanggap yung may experience na. With experience ho. And then sabi, ayun, may karanasan, sabi ho. Kasi hindi na ho siya mahihirapan kung paano pamunuan yung kanyang mga nasasakupan ho. Tingnan ho natin yun sa isa sa mga titingnan natin sa isang kandidato, no? May talino ba siya? Then sabi ko, yung maunawain, ayun. May puso. Naunawaan niya yung kalagayan ng kanyang mga pamumunuan. Then sa Proverbs o Kawikaan chapter 29, tayo sa Kawikaan chapter 29 verse 2 at saka verse 4. Ayan. Una sabi dito sa verse 2, kung matuwid ang namamahala, nagsasaya ang madla. Ngunit matamlay ang bayan kung ang pinuno ay masama. Nagbubunyi daw, gagalak ang mga matuwid. Ang madla, ang tao, sabi, pag yung namamahala ay matuwid. Sabihin, tama yung kanyang, paano ba magiging matuwid ang isang namumuno? Kailan ang ginagamit po niya panuntunan, gabay sa kanyang pamumuno, hindi lamang po yung kanyang galing lang basta, kundi guided siya ng salita ko ng ating Panginoon. Ito ang siyang magiging susundin niya sa kanyang pamamahala po. No? So yun po ang isa matuwid, sabi. And then sa verse 4, ang kaharian ay matatag kung ang hari makatarungan. Ayan. Pantay, walang kinikilingan. Ngunit ito ay mawawasak kung sa salapi siya'y gahaman. Yung kanina, yung nasusuhulan, pati yung katarungan, natatakpan. Na sa atin, kapag may impluensya, pinapanigan. Kapag mahirap, agad na pupusasan. Diba? Nga ng iba, pag mayaman ka, may impluensya, may due process pa, mayroon pang natawag doon yung interview pa. Pero pag mahirap pa, puposas ka agad. Sa makatarungan ho, dapat tingnan ho natin, makatarungan ba ang isang kumakandidato? Parehas ba tumingin? Pagpapatupad ng batas. Yan. Sa Isaiah chapter 5 verse 8. Ayan. Ayun. Sabi ko dito, kawawa kayo na mga laging naghahangad ng maraming bahay at dagdag na bukirin hanggang sa makuha ang lahat ng lupain. Hindi ho siya sakim, hindi siya mga land grabber. Kaya yan na lang ang munting tinitirhan ng ating kababayan kukunin pa. Sabi ho, kailangan hindi ho siya sakim. Hindi siya makasarili, hindi siya mang-aagaw, tama. Kahit na sabihin natin na babayaran pa niya yan, pero kung ayaw naman, dadaanan sa dahas, sa impluensya, makuha lamang yung gusto. So, kailangan hindi siya sakim, hindi siya grabber. Kapag kamkam, dapin po. Daniel 6:3. So, may karunungan. Sabi ko, si Daniel ho, pinili siya ng hari dahil nakitaan siya ng karunungan. So, kailangan may tunong din ho siya. So, sa New Testament na ho tayo. 1 Timothy chapter 3 verse 3. Saka kanina, yung binasa natin kanina sa Isaiah 29 verse 4. Hindi siya maibigin sa salapi. Hindi siya corrupt, ika nga. Hindi yung salapi
kanyang pangunahin sa kanyang paglilingkod po sa bayan. Hindi gahaman sa salapi, sabi po do sa Timothy. Gahaman sa king. Ito sabihin, paano ba niya yung kanyang ari-arian na ipundar? Hindi siya nagpapayaman sa kanyang panunungkulan. Sabihin, hindi siya nagpayaman. Hindi man ho masama na sila yumaman, lang dapat sa mga legal na paraan, sa paraang tama. No, hindi doon sa panahon ng kanilang panunungkulan, gagamitin ang kanilang impluensya. No, marami hong ganon. No, pumasok na ganito lang ang kanilang ari-arian, ari, salapi, at nung natapos ang termino, alos dumoble. Sabi ko nga palagi, ano pa talaga ang sadya ng mga kumakandidato? Masing lamang ho, masok na ho, naalala ko lang kasi basta. Ito na, naway mai-consider din ho ninyo. Ito ho, lagi ko sinasabi eh. Sa loob ng 3 taon, sabihin na lamang ho, yung isang, dito na mo sa lokal, halimbawa lang po ito, wala tayong babanggitin pangalan, sa pagiging mayor na lamang ho. Sa kanyang termino, 3 taon, magkakwentahin ho natin ang sahod nito. Tapos, ikumpara ho natin sa kanyang gagastuhin sa pangangampanya. Sa akala ho ba kaya natin, kung ako ho ika nga gagastos ako ng higit doon sa sinasahod ko, wala ko sigurong gano'n na sa businessman, di po ba? Nagbe-business. No? Kaya nga nagbe-business para kumita. Magkano lang ho yung kanyang sahod sa loob ng buong termino. Then ito, gagastos siya ng higit. Nga iba, sabi nga ni yung taga-Pasig, yung ibang kumakandidato, mga billion na ang nagagastos nila. Pero yun mo yun, paano nila babawiin yun, ang sabi? Sa loob ng termino nila, sasahurin nila yung billion na yon. Hindi ho. Kaya, yung nga ho, doon pala ho, makakapag-isip na ho tayo eh. No? So, hindi ho gahaman. So, kukunin ho sa, pag nakaupo na, siyempre, hindi lang naman aasa doon sa kanilang sahod eh. Meron silang ibang business, protection, position, protection sa kanilang mga businesses. Personal interest, ayan ho. So, kailangan mo hindi siya gahaman o maibigin sa salapi. Then, susunod ho, 1 Timothy chapter 3, verse 12. Sabi ho din on, bagamat ito yung talakay ni Pastor Dan kailan lang. No? Bagamat ito tinutukoy sa tagapangasiwa na iglesia. So, may apply din ho natin ito sa mga namumuno, tumatakbo po ngayon. So, sa 1 Timothy chapter 3 verse 12, una, iisa lang ang asawa. Meron pa kaya nga mga kandidato na isa lang ang asawa. So, tingnan ho natin. Isa lang ho ang asawa dapat. Sa isang pagkakataon, hindi ho sobra sa isa. Hindi 3, hindi 4, walang sideline, ika nga. Kahit nasabihin na hindi niya mga tunay asawa yon, higit pa rin yon. Pero nga ngayong nagte-trending. Dahil doon sa mga, huwag na pag-usapan yun. So, next, isa lang asawa, then mahusay mamahala ng kanyang pamilya. Paano ba niya pamahalaan ang kanyang pamilya? Maayos ba ang pamamahala niya sa loob ng kanyang tahanan, kanyang mga anak? Napapalaki bang maayos? O baka ginagaya yung kanyang mali niyang gawa? Na-influensyahan dahil sa nakikita sa kanya. Ito, lumaki, ganun din. So, kailangan mahusay po niya pamahalaan.
tama, kung yung pamilya ho niya, maliit na institusyon pa lang yun, hindi niya kayang pamahalaan at pasunurin, paano pa niya mapapamahalaan yung mas malaki pa sa pamilya? Yung isang munisipal, barangay, probinsya, bansa. The next, last, 1 Timothy chapter 4, verse 12. Ito. So, inisa-isa ko na lamang ho. No? Sabi po doon, kinakailangan ang isang mamumuno ay mabuting halimbawa. Ayan. Nakikitaan siya ng magandang halimbawa. Good example ho siya. Ang kanyang mga nasasakupan. Mabuting halimbawa saan? Sa pagsasalita. Una. Pagbuka ng bibig kung paano siya magsalita. Nagiging mabuti ba siya halimbawa na dapat tularan? Sabi nga nung nabasa, kanina lang yata, sabi sa isang mayor sa bandang Manila, kahit daw galit na siya, malumanay pa rin siya magsalita. So, hindi yung kung ano ang mga lumalabas sa bibig, ano ho, pag siya nagsasalita. Okay lang magalit, pero dapat, yon, walang pagbabanta, ika nga. Mabuting halimbawa sa pag-uugali. Ano bang ugali mayroon siya? Maganda ba ang nakikitang pag-uugali niya? O baka may nasabihan lang siya ng hindi maganda. Alam mo, kailangan isang pinuno, matatag ka dyan eh. Kahit anong ibato sa'yo, ayaw mo, dapat matatag po yan eh. Hindi yung kapag may nasabihan kang hindi mo gusto, nagagalit ka na agad, pinaikiral mo na yung impluensya mo. Magbabanta ka na. So yung pag-uugali ho, tignan natin, magaspang ba? Mapino? Maayos? Maganda? Kanyang pag-uugali? Then may pag-ibig ba siya? Pagmamahal, malasakit sa kanyang mga nasasakupan? Nakikita ba niya yung sitwasyon ng kanyang mga nasasakupan? O baka andun lang siya, sa buong termino siya, doon sa kanyang office lang siya. Hindi niya man nakukumustahan, napapasyalan yung kanyang mga nasasakupan ho. Kung ano ba ang kalagayan nila. So may pag-ibig po sa kanyang mga kapwa. Then, mabuting halimbawa sa pananampalataya. Ayan. Hindi lang yung basta sinasabi niya mayroon siyang pananampalataya. Pagkus ito'y nakikita sa kanyang buhay, yung pananampalataya na sinasabi niya. Tulad ng sinabi ni Pablo kay Timothy, na iwasan mo yung mga ganong tao, ang sabi. Sinasabi nila na mayroon silang pananampalataya, pero hindi makita ang kapangyarihan nito sa kanilang buhay. Lahat naman mga kandidato ho ngayon, ang mga reliyon mayroon sila pananampalataya. Kaya pananampalataya kanino? Ayun. So, kailangan pananampalataya lang sa isang Diyos. Then, last, malinis na pamumuhay. Ayan. Kapag minsan, hindi maalis po sa politika yung sa may binabatong ano ba ang tawag dito? Mayroon silang inaakusa. Ayan. Pero kung wala man katotohanan niyaon hanggat hindi napapatunayan, ika nga. Ano? So, kailangan malinis ang kanyang pamumuhay. Nababato siya ng hindi maganda, pero adun pa rin ang kanyang magandang dignidad sa kanyang buhay. Tulad ng baka sinisiraan siya, pero hindi napapatunayan. So, ganun ho, dahil mas nangingibabaw yung kanyang siya, open ho siya eh. Wala siyang tinatago sa kanyang panunungkulan eh. Maging sa mga transaksyon,
Wala siyang tinatago. Dapat ganun ho ang sa nanunungkulan. Wala siyang tinatago, wala siyang sinisikreto. Bukas siya sa kanyang mga nasasakupan ho, pinamumunuan. Ho. So ganun ho ang isang ang isang pinuno. Bukas ang kanyang buhay, no? So bilang conclusion ho, sabi dito sa Marcos 10:44, ito ho naway maging kasi ang alam ho kasi natin kapag sila ang lumuluklok, sila ang tama, sila ang pinuno, pero dapat ang maging ugali pa rin ho nila dapat maging lingkod, servant, no? Sabi ho sa Marcos 10:44, at sino mang ibig maging pinuno, ayan, lahat mga kumakandidato gusto maging pinuno, ano ho? Ayan na nga tinatawag na ngayon na kandidato na pinuno, dapat maging alipin ng lahat. Inihalal kayo ng taong bayan, hindi para ikangay umasang ikangay parang boss. Hindi dapat katakutan ng sasakupan nyo. Na tulad ng naging nakagisingan ho natin kapag nasa kapangyarihan, kinatatakutan kasi may power. Magagawa ang anumang ibig na gawin. So dapat ho, kung gusto mong maging pinuno, ay dapat maging alipin ka ng lahat. Maging lingkod ka ng yung nasasakupan. At then ito ho, pinakahuli, payo ho ngayon, Romans 13:4, ito ho ay payo sa mga politiko at kandidato na mananalo ho sa eleksyon. Sabi ho sa banal na kasulatan, kayo ay mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti ng taong bayan. Kaya gampanan ninyong mabuti at may pagkatakot sa Diyos ang inyong tungkulin. Ang Diyos po, bagamat tao ang naghahalal po, ang Diyos po ang naglalagay pa rin ho sa inyo, ang naglagay pa rin ho sa inyo dyan. So kaya dapat bilang mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti, sabi ho ng yung mga nasasakupan, hindi sa ikasasama. Tingnan ho yung ikabubuti ng mga taong bayan, ng pangangailangan ho nila. So then gampanan na mabuti at may pagkatakot sa Diyos ang iyong tungkulin. Hindi lamang ho para mag-gain ng kapangyarihan, ng power at salapi. No? Bakit ho kailangan ho yun na magampanan nyo ng mabuti at may pagkatakot sa Diyos ang inyong tungkulin? Kasi ho, may pananagutan kayo sa ating Diyos. Nilagay kayo ng Diyos dyan para mamahala. Pag yan ho ay hindi kayo naging mabuting lingkod ng inyong nasasakupan ho, may pananagutan po kayo sa ating Panginoon Diyos. So yun lamang po ang ilang mga gabay ho sa pagpili ho ng ihahalal po sa Lunes ho. Nawa po ay may natutunan po tayo ng mga ilan lamang ho na kinuha natin sa banal na kasulatan. Tayo po manalangin. Salamat po aming Panginoong Diyos, kumpleto ang mga salita sa pangangailangan po namin o Diyos ang mga sitwasyon. Tulad po ng gaganap po sa aming bansa sa Lunes. Malalagay naman ho kami sa pagpili ng mga iuupo naming manunungkulan sa aming mga lugar. Nawa, huwag na ho kaming padadala sa mga lumang kalakaran, Panginoon, ng pagpili ng ihahalal maging sa mga palabas ng mga ibang mga kandidato. Maging matalino po, nawa. Tulungan mo po kami, O Diyos. Yan yun po kami. Talino ng tamang pagpili. Makapamili po kami ng tama, O Diyos. Sapagkat minsan kasi pag nakaluglok na sila at hindi namin nagustuhan ang kanilang mga ginagawa, puna kami ng puna, sisi kami ng sisi, hindi namin alam na kami pala ang naghalal sa kanila. At ngayon pa lang po, Panginoon, ay humihiling po kami ng tulong, ang gabay mo po, O Diyos, sa taong bayan, iyo pong gabayan sa araw po ng halal sa Lunes.
pagbatay nawa po nila itong yung mga nakapakinig po nito o Diyos na masalita mo. Maging gabay nawa po. Gabay nila. Guide ka sa pagpili. Salamat po aming Panginoon at tinitiwala po namin sa iyo ang araw na halala. Nawa po maging payapa, malinis o Diyos. At gagamitin lamang po ang taong bayan, Panginoon. Ikaw pa rin po ang siyang magluluklok ang pipili, Panginoon Diyos. Sabi po sa iyong salita, walang pamahalaan na hindi galing sa iyo. Nawa, Panginoon Diyos, yung pong mga mahahalal, Panginoon, makita po nila na hindi sila nandun upang sila ang paglingkuran ng taong bayan, kundi sila ang dapat po na maglingkod at gampanan ang kanilang tungkulin, tulad na sinabi po ni Apostol Pablo na sinisikap niya na huwag siyang magkulang sa tungkulin ibinigay mo po sa kanya. Bilang mga lingkod mo po, o Diyos, mga mahalal na ito para sa taong bayan, magampanan po nila ng ay pagkatakot at mabuti ang kanilang tungkulin. Mamahala po sila, o Diyos. Dalayan po namin, Panginoon, naway makakilala po sila sa iyo at mabuksan ang kanilang puso at isip sa iyong mga salita upang ang mga salita mo po ang siyang gawin po nilang gabay sa kanilang pong panunungkulan. Salamat po, Ama, at patubayan niyo po kami sa susunod pa po namin gagawin sa pananalangin sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.